Ang mga naniniwala lamang pagkatapos makita ang Panginoong Hesus na nagpapakita sa anyong espiritual ay nanganganib. Sinabi ng anghel, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Hesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." Sa nakalipas na 2 taon, maraming mananampalataya ang naghihintay na makita ang Panginoong Hesus na bumababa mula sa langit, na nasa ulap sa anyong espiritual. Ang pagtanggap ba sa Panginoon sa ganitong paraan ay tunay na magtatagumpay? Tama bang salubungin ang Panginoon batay lamang sa mga salita ng anghel? Sa katunayan, hindi kailanman sinabi ng Panginoong Hesus na ang kanyang pagbabalik ay isang pagpapakitang espiritual. Paulit-ulit niyang sinabi, "Darating ang anak ng tao at dumarating ang kasintahang lalaki." Halimbawa, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito. Datapuat pagkahating gabi ay may sumigaw, "Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya." Ayon sa mga propesiya ng Panginoong Hesus, makatitiyak tayo na ang kanyang pagbabalik ay ang Diyos na nagkatawang tao bilang anak ng tao na nagpapahayag ng katotohanan at nagpapakita upang gumawa, upang magligtas, at gumawa ng isang pangkat ng mga mananagumpay, upang ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian sa lahat ng bansa, at upang itatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Ngunit maraming tao ang nag-aakala na kapag nakita nila ang Panginoong Hesus na dumarating sa anyong espiritual, iyon ay nangangahulugang natanggap na nila siya. Sa katunayan, iyon ay magdadala ng kapahamakan. Ito ay tulad ni Thomas the Apostle, na kumilala lamang matapos makita ang espiritual na katawan ng Panginoon at nagsabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Gayunman, hindi siya pinuri ng Panginoong Hesus, kundi sinabi, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya." Kung ipipilit mong maghintay hanggang makita mo ang Panginoon na bumababa sa ulap sa anyong espiritual bago ka maniwala, mamimiss mo ang pagkakataon ng Diyos na magligtas ng mga tao sa mga huling araw. Ang pagbaba ng Panginoon sa anyong espiritual, ang panahon na natapos na ang gawain ng paghatol ng Diyos at ang panahon ng pagganti sa mabuti at pagpaparusa sa masama. Kung gayon ay matutupad ang propesya sa Book of Revelation, narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at nang nangagsiulos sa kaniya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa, ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, siya nawa. Tingnan natin ang isang talata ng mga salita ng Diyos. Ang sandali na nasasaksihan mong bumababa si Hesus mula sa langit, ay ang sandali rin ng pagbaba mo sa impyerno para maparusahan. Iyon ang magiging panahon ng pagwawakas ng plano ng pamamahala ng Diyos. At iyon din ang panahon kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ng masasama. Sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga tanda ang tao kung kailan mayroon lamang pagpapahayag ng katotohanan. Yaong mga tumatanggap sa katotohanan at hindi naghahanap ng mga tanda at sa gayon ay napadalisay na, ay nadala na sa harap ng luklukan ng Diyos at nakapasok na sa yakap ng lumikha. Yaon lamang mga nagpupumilit sa paniniwala na ang Hesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo, ang sasailalim sa walang hanggang kaparusahan, sapagkat naniniwala lamang sila sa Hesus na nagpapakita ng mga tanda, ngunit hindi kinikilala ang Hesus na nagpapahayag ng matinding paghatol at nagpapalabas ng buhay at ng tunay na daan. Kaya nga maaari lamang na harapin nila si Hesus kapag hayagan siyang nagbabalik sakay ng puting ulap. Mga kapatid, kung ayaw ninyong mapabilang sa mga daranas ng kapahamakan, magkomento ngayon ng "Nais kong tanggapin ang Panginoon" at iimbitahan ko kayo na sumali sa isang libreng fellowship upang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon.